Gusto ko po sana mamuhay sa mundo ng mga tao. Nakikiusap po ako. Pinag-isipan ko na po itong maigi. At yung mga demonyo sinasabi nyo? Sila pa yung nakapagpakita ng puso sa akin na hindi ko nakita sa inyo! At ngayon, magbabayad ang buong baryo mo! Kasama ka! Nakulong na ba kayo sa isang sitwasyong wala namang rehas o pader, pero hindi kayo makaalis-alis? Walang tali pero hindi rin malaya. Ang ilalahad ko sa inyo ngayon, tungkol sa pagtatagpo namin ng isang nilalang na gaya ko ay nakakulong o nakatali din sa isang sitwasyon. Pero pareho kaming lumaya mula dito. Nangyari ito noon pang bandang 80s. Magandang araw nga po pala sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Pati na rin sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Helen. At ito, ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Tulong! Tulungan niyo ako! Nangangawit na ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Gaya nga ng araw-araw kong ginagawa ay maghapon ako naglalaro sa ilog. Lalo na't napapagalitan na naman ako sa bahay. Pero sinong mag-aakala? Bumuhos ang napakalakas na ulan nung hapon na yon. Kaya ang lupa sa katabing bundok ng ilog, dumausdos pababa. Hindi ako makaalis sa lugar na yon at nanganganib akong matabunan ng lupa o di kaya ay maanod ng ragasan ng tubig. Tulungan niyo ako! Nay! Nay, tulong! Nangangawit na ako! Hindi ko na kaya! Kalahating oras na akong nakakapit sa isang puno at bumigay na ang kamay ko. Inadod ako ng ragasan ng tubig at hindi na ako nakakahinga nun. Hindi ko na kayang ilaban ang katawan ko, pero bilang bata, hindi ko malilimutan ang mga sumunod na nangyari. Nanay! Tatay, tulong! Hoy! Bata! Kapit! Naramdaman kong umangat ang katawan ko at nakahinga ko. Yakap ako sa dibdib ng isang malaking tao. Ramdam kong para kaming tumatalon-talon. Nawalan na yata ako ng malay noon. At pagmulat ko, anong nangyayari? Patay na siguro ko. Bata, buhay ka pa. Kaya mo yan. Ikaw? Kuya? Sino ka ba? Pero, oo nga no. Wala na ako sa umaagos na tubig at saka sa lupa. Ewan ko kung ano nangyari pero salamat po ah. Wala yun. Ako nga pala si Napoleon. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Helen. Ikaw po pala si Napoleon? Kuya Napoleon? Napakaamong mukha ng lalaki ang nakamulatan ko. Lalaking simula noon, parati kong namamataan sa ilog. Lalaking simula pala noon ay sinusubaybayan ako. Isang lalaking gaya ko ay naghahanap ng kalayaan o ng taong magpapalaya sa kanya. Noong mga panahong yon, inisip kong karaniwang kuya lang siya. Kuya na nakatira sa gubat, sa kabilang pangpang ng ilog. Kuya na laging nakikipaglaro sa akin at minsa'y sumasagip sa akin. Wala naman sa isip ko na isa pala siya sa punteriya ng nagliliyab na galit ng tatay ko. Ang sumunod na pangyayari, matagal ko nang naririnig na kwento ni tatay. Paulit-ulit niyang isinasalaysay tuwing napag-uusapan ang gabi ng kaguluhan sa baryo. At ngayon, habang inaalala ko, parang naririnig ko muli ang tinig ni Tatay Romy. Galit, hapdi at takot na nahalo sa tunog ng mga aso at putok ng barel. Intikta! Habalin niyo!
Kagising niyo! Huwag niyo patatakasan ng demonyo yan! Perwisyo! Papunta sa patubig! Ikot na rin niyo! Hoy, naliyan na! Tuloy niyo! Bilis! Narito na, Mang Romy! Wala nang kawala ito! Pwisit! Namintis pa! Nandun! Pabalik na! Hindi yung mga katakas! Huwag natin lubayan ng impaktong yan! Alauna ng madaling araw noon, nakakakilabot ang alulong ng mga aso. Dilat na dilat ang bilog na buwan, tinatanglawan ng napakalawak na bukid. At sa bukid na yon, nagaganap ang isang peligrosong tugisan. Napakaraming kalalakihan ng may dalang pamalo. Ang iba'y itak, kutsilyo at sibat. Sina Tatay Romy baril ang dala at nakasukbit rin ang buntot pagi. Tuloy-tuloy ang habulan kahit halos naglalahos sa paningin nila ang tinutugis dahil sa liksi at bilis nito. Grabe! Napakalaki pero napakatulin! Huwag kayo mag-iinayag sa bala! Putukan ninyo ng putukan! Paliguan ninyo! Magtatamaan at magtatamaan din yan! Oh, nasa na? Tata Romy! Wala na yata eh! Hindi, narito pa yan! Naamoy ka ba? Umaaling nga sa ang demonyong yan eh! Amoy na amoy ko! Eh, basta hanapin ninyo! Ikaw, Ador, sumama ka sa akin! Sigurin natin ang manggahan, ha? Yung iba sa inyo, kumalit kayo sa bukid! Yung iba, pupunta sa mga eskinita! At yung iba sa tabing ilog! Bilisan ninyo! Tara na, Ador! Sumuot sila tatay sa mga manggahan pero wala silang nahanap. Sunod nilang sinuyod ang mga sagingan pero wala pa rin. Umabot na sila sa kabilang baryo at inalerto ang iba pang kalalakihan doon pero hindi na nila makita ang tinutugis nila. Desperado na si tatay. Kahit magdadalawang oras na, pabalik-balik niyang sinusuyod ang mga lugar na naikutan na niya. Tata Romy, palagay ko'y wala na yun. Nakalayo na malamang. Mas maiging... Hindi, Ador! Narito pa nga yun eh! Nararamdaman ko. Hindi ako mapayag na makatakas ang demonyong yan. Napatay niya ang anak ko lalaki. Hindi ko matatanggap na magpapabalik-balik lang siya rito. Na parang naglalaro. Kapag nagutom siya, babalik siya rito at kukuha ng isa sa mga mahal natin sa buhay. Ganun na lang ba? Tata, naiintindihan ko po kayo. Yung nangyari kay Lito, talagang napakasaklap doon. Pero kailangan ninyong huminahon, Tata. Hindi man ngayon. Madadali rin natin yung demonyong aswang na yun. Mas mabuti pa, Tata, magpahinga na muna tayo, ha? Bukas ng gabi, itutuloy natin ang panunugis sa kahit ibang baryo pa. Pwisit! Pweste na aswang yan! Ang kaperwisyo talaga eh! Ayaw naman akong harapin! Ako ang atakihin niya! Nang malaman niya ang hinaharap niya, mata niya lang ang walang latay. At ayon nga kay tatay, umaga na nang matapos ang kaguluhan na yon. At wala silang inabutan at ang mga kasamahan nito. Tumambad sa mga tao ang dalawang magsasaka. Nakataob ang lamesa. Nagkalat ang mga basag na bote. Ang dalawang magsasaka, warak ang dibdib hanggang tiyan at dilat ang mga mata. Ay, naku, sus Maria Josep. Mag-aalas 7 na, wala pa rin si Romy. Ano ba naman yan? Ang malala pa nun, wala pa rin almusal. Helen! Helen! Diyos ko naman ang batang to, sumasabay pa. Helen! Nay, nandito po ako sa likod bahay. Pinapakain ko po yung mga manok. Bakit po ba? Diyos mio, kang bata ka. Tinatawag kita, di ba? Pumunta ka nga dito. Pinapakain mo na agad yung manok at tayo nga wala pa tayong almusal. Kapag dinatan na naman tayo ng tatay mo, nako, pareho na naman tayong malilintikan nito eh. Pumunta ka nga dito. Opo, nanay, nandiyan na po. Nay, ano po ba yun? Sinasabi ko na sa'yo, di ba? Dapat tinutulungan mo ako dito sa bahay. Inuna mo pa talaga yung mga manok na yan eh. Wala pa nga tayong almusal. Ang tatay Romy mo darating na. Oh, ay, Romy! Romy, nandiyan ka na pala. Tumampi ka nga yan. Helen, kape.
Nay, kape daw po. Ellen! Tinatamad ka ba, ha? Hindi ba ikaw ang inutusan ko? O gusto mo ako na? Kasi po, tay. Nanay. Ano na? Pinagtitimpla kita ng kape. Para kang aktivistang nasukol ng pisir yan. Romy kasi. Wala pang kape. Ano? Walang kape? Naubusan na kasi tayo ng kape. Pati nga almusal, wala pa rin tayo. Yung mga talbos natin. Tinamaan naman ang lintik eh. Lourdes, pagod na pagod ako. Puyat na puyat. Tapos ito matatatag ko rito, ha? Paano kayong mga kuhuli hindi mo maintindihan eh? Paano walang almusal? Di walang kape? O anong ibig mo sabihin? Kung wala, di gawa mo ng paraan. Ikaw naman bata ka. Inis mo nga yung pagmumukha mo rito, ha? Yung titig mo. Baka magdilim ang paningin ko sa'yo eh. O, yan na ba, Lourdes? Yung kape ko! Pag umabot ng 10 minuto na wala akong kape. Kasi nga, Romy, wala na akong pambili. Wala na akong pera dito. Baka naman pwedeng... Diyan ka magaling eh. Wala pa kang ani. Kaya walang binibigay sa amin si Caramon. Natakalo ko sa sugal kagabi. Inalas pa ako eh. Paano? Binungangaan mo na naman ako magkapon. Ganun ba? Wala ka pang pera? Oo, sige, naiintindihan ko. Helen anak, pumunta ka nga muna dun kay Mang Uro. Mangutang ka ng kape ha, pati ng tuyo. Nay, ayaw na po kasi akong pautangin ng Mang Uro eh. Kasi daw po... sige na nga po, Nay. Ito na po. Ang mga sumunod na pangyayari, ayon sa pagkukwento sa akin ni Nanay Lourdes, nang muli niya itong isinalaysay sa akin. Sinabi niya kung paano nagising si tatay ng umagang yon at ang tungkol sa isyu sa mga nangyari kagabi. O ano? Nasaan yung anak mo? Ha? Naku, natagalan nga siguro. Natagalan? Yung ang balik noon. Magbangan pa. Ipag-inip mo na nga lang ako ng tubig. Higop na ako ng maligam-gam na tubig. Hayaan mo na't pagsasabihan ko na lang. Ako nang bahala doon. Siya nga pala. Ano ba kasing nangyari kagabi? Pinilibing agad si Nagabu at Kadyo Tapos lalong dumami ang mga pisi. Ano nga namang iburol pa yun? Inakabuka yung dibdib eh. Pweste bakaswang na yan. Ayaw na magsiyarap kapag tinugis mo. Kawawa naman yung mga pamilya nila Gabo. Ano ba kasing nangyari sa pagtugis ninyo? Nahuli nyo ba? O may nakita ka ba? Ano? May nakita ka ba? Hindi ka naman nag-iisip dyan eh. Ay nako, kumukulo na pala yung tubig mo. Teka lang at ipagsasaling kita ha. At saka mananahi ako ngayong araw dyan kina paring Dodoy. Para naman may... Walang lalabas. Para lang naman may mapanghapunan tayo. At saka... Anong sinabi ko sa'yo? Sige na. Hindi na ako lalabas. At saka nakakatakot rin eh. Napakaraming PC ngayon. Hindi ka sa PC dapat matakot. Wala kang ginagawang masama. Walang problema sa mga yon. Yung mga nanggugulang dapat mangilak sa kanila. Tumagtag pa yung mga pestig impacto mga aswang na yan eh. Kapag nahuli ko yung mga yan, kahit isa lang sa kanila, triple ng ginawa nila sa anak ko. Ang ipapalasag kong hirap sa kanila. Mga demonyo talaga. Ang PC nga po pala ay ang Philippine Constabulary. Ang hukbong tagapamayapa ng Pilipinas noong mga panahong yon. At yun nga po, almusal at tanghalian walang makain sa bahay. Ako naman, talagang maghapon akong hindi umuwi mula nung pinalabas ako para mangutang ng kape at tuyo. Nanginain ako ng mga bunga sa puno sa tabing ilog. At dahil walang kalaro na pumunta, mag-isa akong palambi-lambitin sa mga puno doon. Aakyat, tatalon, at lilipat at tatalon ulit. Ay, naku. Hindi lumabas sila Memon ngayon Pati sila Badong, wala rin. Hala, mga PC. Naku, saan ako magtatago nito? Takot talaga ako sa mga PC noon. Nakita ko na rin kasi kung paano nila pahirapan ang kuya ng isa kong kaibigan. Nakatago lang ako sa likod ng mga puno habang palakad-lakad ang malalaking taong yon na may barel.
Hanggang sa may lumundag mula sa puno. Sumuot yun sa mas masukal na lugar. Umalerto ang mga PC. Pinagbabaril nila yon, pero wala silang nakitang bumagsak. Naku, patayin na ako nito. Baka ako na yung sunod na mabaril nila. Yun kaya yung hinahabol nila? Pero, tao kaya yun? Bakit parang iba yung mata niya? Mula sa pinagtataguan ko ay natatanaw ko ang nilalang na inasinta ng mga lalaki. Nagsusumiksik rin ito sa sukal. Hugis tao ito, pero sa pagkakaaninag ko, mas malaki ito pero payat. Pula ang mga mata nito na nakadungaw sa pagitan ng malalaking dahon. Inaabangan ito ng mga PC, pero unti-unti itong gumagapang palayo. Hanggang sa hindi ko na ito matanaw. At maya-maya pa, sa direksyon ko napabaling ang dalawang PC at nakatutok na ang mga baril nila. Nanigas ako sa takot dahil alam kong malamang natatamaan ako. Rumatrat ang mga lalaki pero hindi ako tinamaan. Kalahating segundo siguro bago sila nagpaputok. Biglang may kumaladkad sa akin kaya lalo akong napaloob sa sukal. Hindi ko rin nakita kung sino o kung ano ang humatak sa akin, pero ramdam kong mabalahibo yon. Ano nangyari? Paano ba ako napunta dito? Naku, papadilim na. Kailangan ko na makaalis dito. At saka sino kaya yung humatak sa akin? Unggoy kaya yun? Ah! Muling nagpaputok ang mga PC. 5 silang nagpapaulan ng bala sa kung saan saang direksyon. Napabilis ang gapang ko kahit walang direksyon, basta makalayo lang sa mga bumabarel. Tumigil ang mga putok. Nataranta ako nang mapansin kong natatanaw na ako ng mga PC at nakatutok na naman ang mga barel. Pero bago sila nakapagpaputok, kitang-kita ko ang itim na tao na dumaan sa likuran nila. Napalingon ang mga PC pero hindi nila ito nakita dahil sobrang tulin. Dapat na akong umalis pero bilang bata, napatulala ako sa mga nangyayari. Mayat-mayang sumusulpot, dumadaan at naglalaho sa paligid ang nilalang. Nagpapaputok sila pero wala silang tinatamaan. Nagulat na lang ako nang mapahilata ako't dire-diretso ng kinakaladkad at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Aray, ang sakit nun na. Hala, gabi na talaga. Nasaan na ako? Ay, sino ka? Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Malayo ka na sa ilog. At saka, oo nga pala. Yung mga bumabaril. May mga bumabaril sa akin eh. Wala na sila ha. Huwag ka na mag-alala. Makakauwi ka na sa inyo. Uuwi? Uuwi na ako sa amin? Parang ayoko nang umuwi sa amin eh. Ako rin eh. Pagmulat ng mga mata ko, buwan ang una kong nakita. Dahil nga nakahiga ako. Napalingon ako sa isang taong nakatalikod na nakaupo sa bandang paanan ko. Mahaba ang buhok nito, pero base sa bulto ng katawan niya, lalaki yon. Nakumpirma kong lalaki nga siya nang marinig ko na ang boses niya. Tensyonado ako noon dahil naaalala ko na ang mga nangyari. Pero pinakalma ako ng napakalumanay na pananalita ng lalaki. Ayaw mo ring umuwi? Bakit naman? Wala ka rin bang makain sa inyo? Yung tatay mo ba nakakatakot din? Tapos hindi ka ba iniintindi ng nanay mo? Kaya siguro hindi ka umuwi ano. Pero kahit ganyan yung sitwasyon mo sa inyo, napakasaya mo sa ilog. Kung maglambitin ka pa nga sa puno, parang napakagaan ng puso mo. Hindi ka nadadala. Muntik ka pa nga mapahamak dati, di ba? Ha? Yung puso ko magaang? Di naman kita maintindihan, kuya. At saka, ayos lang yun. Lagi ka namang nandyan eh. Sana kaya mo rin ako. Aalis, tapos babalik kung kailang gustuhin. Para talagang lagi ako nandyan, gaya nga na sabi mo. Nasa labas ka naman ngayon ah.
At saka dahil nga nasa labas ka, ibig sabihin nun, Sana nga ganun. Sana paglayo ko, pagtakas ko na rin. Sana tuluyan na ako makalabas kagaya mo. nasa labas ka na nga di ba? Gulo mo naman. Sana pala hindi mo na ako kinaladkad kanina nung niligtas mo ako. Pasensya na. Nataranta kasi ako baka tamaan ka. Kung ako lang, mabilis ako makakailag pero ikaw kasi, basta. Ikaw? Kaya mo talagang ilagan yung mga bala? Bakit superhero ka ba? Sa bagay, lagi ka ngang mabilis tapos mataas kang tumalon. Sana nga ganyan din ako. Pero, naku, parang gabing-gabi na. Kailangan ko na talagang umuwi. Si tatay kasi, naku, paano kaya to? Lagot na ako nito kay tatay. Paano nga ba to? Tara, samahan kaya kita. Nako, kaso komplikado paano ba to? O siya sige, sasamahan na kita. Delikado kung makita ka ng mga de armas bahala na kung anong... Nako, nandyan na. Sige kailangan ko na dapat umalis. Uuwi na ako. Iwan na kita dyan sana magkita pa tayo. At ikaw, sikapin mo palagi maging malaya sige na. Gaya nga ng dati ay naaligaga ang lalaki nang marinig ang kakaibang ibon. Mas maingay at dire-diretso ang tunog at mas matinis yon. Hindi pa siya tapos magpaalam ay nagtatakbo na siya. Nang maiwan akong mag-isa sa bungad ng kakahuyan, nagkahalo-halo na ang takot ko. Takot sa dilim, sa kung anong posibleng nasa paligid ko. Pero ang pinakamatinding takot ko, ang takot sa tatay ko. Kahit nangangamba na madampot ng naggalat na PC. Bukod sa mga nasalubong kong sasakyan ng PC, may nararamdaman at naririnig din akong mga umaaligid sa akin. Sa huni at kaluskos noon, alam kong hindi tao yon. Pero ewan ko kung anong hayop yon o kung hayop nga ba talaga yon. Ay, salamat nakauwi rin. Grabe, muntik na ako sa mga PC na yun Hala si tatay. Napaangat ang ulo ko sa pagkakayo ko nang matanaw ko na si Tatay Romy. Nakaupo ito sa papag sa labas ng pinto ng bahay. Si nanay nakatayo sa pinto at tensyonado. Nakahalukip-kip lang si tatay habang nakatanaw sa malayo. Pero nakakapanginig ang talim ng mga mata nito kahit nasa gilid ang anggulo ko. Ay naku naman Helen, bakit naman kasingahin ka lang umuwi? Nag-aalala kami ng tatay mo. Romy yung anak mo nandito na, Romy. Tatay? Nay? Labit, Po? Itay, kasi po... ano ako malalabit? Romy, hindi naman sinasadya talaga ng bata. Halika na, pumasok ka na, Helen. Helen, anak, lumapit ka na sa tatay mo, ha? Po? Sige po. Tay, pasensya na po. Diyos ko naman, Romy. Bakit mo naman... Ulit-ulit Alas 3 pa lang! Nasa bahay ka na! Hindi na pwedeng maulit to, ha? Sige, alam mo ka sa ka matutulog ngayon. Lourdes, halika na. Anak naman kasi, Helen. Ikaw naman kasi. Lourdes, hindi mo ba ako narinig? Ay, oo, sige, Romy. Nandyan na. Sige na, anak. Pumunta ka na doon sa kamalig, ha? Huwag mo nang hintayin na. Sige na, anak. Pagkasara ng pinto ay ilang minuto pa akong nakatulala lang sa harap ng bahay. Hanggang sa walang buhay akong lumakad papunta sa likod bahay. Pumasok ako sa kamalig dahil may kasalanan ako at dito ako matutulog ngayong gabi. Marumi, madilim, maraming daga at ipis at iba't ibang insekto at maliliit na hayop. Sako ng palay ang sapin at unan ko noon. Sana makaalis na ako dito. Sana makawala na ako kay tatay. Tapos pati si nanay, hindi man lang ako pinagtanggol. Makalipas ang maraming taon, nagdalaga ako na ganun pa rin ang siste sa bahay. Ganun pa rin ang trato sa akin.
Maraming nagbago sa katawan at paligid ko. Pero hindi nagbago ang takot na dulot ng presensya at titig ni tatay. 18 anyos na ako pero napapatulog pa rin ako sa kamalig. Ay, si nanay naman walang pinagbago. Pinatigil pa ako para may makatulong siya manahi. Kaso hindi man lang niya ako maipagtanggol kay tatay. Naduduwag pa rin siya. Ayaw naman niyang hiwalayan. Sana talagang makaalis na ako. Pero paano ba to? Hindi ko pa rin kaya eh. Ano ba yun? Parang ang bigat nun ah. Nasa kamalig na naman ako noon. Pero isang kababalaghan ang gumambala sa paghihinagpis ko. Napaangat ang paa ko nang makarinig ako ng kalabog sa bubungan. May kung anong lumapag doon. At sa bigat noon, hindi yun pusa. Pati nga ang pader ay nanginig. Maya-maya'y nakarinig ako ng mahina pero malalim na angil. Angil na hindi pamilyar. Sunod ay mga pagsinghap. Para bang hayop na lumalanghap ng kung ano. Tay, may nasa bubong ng kamalig. Sumilip siya, pulang-pula yung mata niya. At saka mabigat yung nasa bubong. Pasok, Lourdes. Ako rin baril ko. Pati yung butot bagay. Ikuha mo rin ako ng asin at bawang. Diyos ko naman, Romy. Ano ba talagang meron? At saka, ito na. Mukhang may lumitaw na namang aswang at sa bubong ng kamalig pa namin ito napadpad. Sumugod si tatay. Pinagsasabuyan niya ng asin at bawang ang bubong. Kahulan ng mga aso, labasan ng mga kapitbahay, at maya-maya'y mga putok na ng barel ang narinig ko. Sumunod ay umalingasaw ang napakabahong amoy. Abangan niyo dyan! Tumalas sa dulo! Ikutan ko! Masusukol na! Gigil na naman si tatay sa paghabol. Siya ang nangungunang sumusugod. Mula sa bintana sa loob, wala kaming makita ni nanay kundi mga lalaking pabalik-balik na nagtatakbuhan. Hanggang sa natanaw ko ang napakalaking asong itim. Sumampa ito sa bubong ng isang kapitbahay. Napangangako ng humaba ang katawan nito. Tumayo at naghugis tao. Tumalon ito pababa at hindi ko na nakita ang nangyari. Pero ang sumunod na narinig ng lahat, ang mahabang hiyaw ni tatay. Hoy! Wala ka ng kawala ngayon! Ah! Naku, Diyos ko, Helen! Ang tatay mo yun! Rami, tulungan niyo siya! Yung tatay ko, tulungan niyo siya! Si tatay lang kasi ang sumugod sa makitid na likod bahay kung saan lumundag ang nilalang. Nagsunuran lang ang ibang lalaki nang mataranta sila sa mahabang hiyaw ni tatay. At maya-maya pa, natanaw ko ng palabas sa likod bahay ang kumpol ng mga lalaki. Nasipat namin ni nanay si tatay, buhat-buhat ng mga tao. Sugod kami ni nanay at tumambad sa amin ang dugo ang mukha at katawan ni tatay. Ipinasok niya sa loob ng bahay at doon nga mas luminaw ang kalagayan niya. Diyos ko, Nay! Halos mawakok yung dibdib ni tatay, oh! Pati yung mukha niya sugatan! Naku, Diyos ko! Ano ba talaga nangyari sa iyo, Romy? Tulungan niyo kami dito! Paano magagamutin ito? Walang hiya! Aswang! Walang hiya! Papatayin ko kayo! Base sa napakahabang sugat ni tatay, mukhang nakalmot siya at malamang na malaki ang kumalmot sa kanya. Nagpatawag ng hilot at nagamot ang sugat ni tatay. Ilang araw din siyang nilalagdat at nagdedeliryo. Epekto pa rin siguro ng harapang engkwentro niya sa aswang. Helen, anak, pakuluan mo na nga yung dahon na yan, ha? At ipalalanggas daw yan sa sugat ng tatay mo, sabi ni Mang Emong. O sige po, Nay. Ako na rin po yung maglalanggas pagkatapos. Pero, Nay, ano daw po ba talaga nangyari? Nakakatakot na po yung laki ng sugat ni tatay eh. Sabi ni na Oka, nakita na lang daw nila na dugo ang nakahandusay ang tatay mo eh. Tapos may nakita silang taong pagapang na pumasok sa kuran ni Pareng Dado. Doon daw dumaan para makadiretso sa bukid. Nusundan naman daw nila sa bukid. Nakita na raw nila yung malaking ibon. Lumilipad na daw palayo.
Yun daw ang dumali sa tatay mo nung nasukol siya nun. At ang sabi nila aswang daw yun. Naku, Nay, talaga palang aswang yun. Nakita ko kasi yung mata nun sa butas ng bubong dun sa kamalig eh. Pulang-pula yung mata niya. Kaya nga nagtatakbo ko papunta dito sa bahay eh. Naku, Diyos ko, ikaw pala yung unang nakakita nun. Kaya ikaw umayos ka, ha? At nang hindi ka na napapatulog dun sa kamalig. Baka mamaya nililigawan ka na pala nung aswang na yun. Papatayin kita ng aswang ka! Pinantay mo ang anak ko! Papatayin kita! Papatayin kita ngayon ka! Naku, nagising na yata ang tatay mo. Romy! Romy, sandali lang naman! Matapos masugatan si tatay ng sinasabing aswang, parati itong biglang nagwawala. Tuwing 6:00 magsisisigaw ito. Babangon ito at pagsususuntukin ng pader. Ipaghahagis ang kakaunti naming gamit. Kaya magdudugo at mananariwa din ang sugat nito. Umabot ng 3 buwan ang paggaling ng sugat ni tatay. Ako naman, mas madalas akong nakakalabas nun dahil hindi ako ganong nasusubaybayan ni tatay. Kaya rin nakaugnayan ko ulit ang mga kaibigan ko nung nag-aaral pa ako. Nay, lalabas lang po ako babalik din po ako agad. Saan ka na naman pupunta? Aba, 3 araw ka na naglalalabas Nay naman, wala naman masama doon Ngayon ko na lang nga ulit makakasama yung mga naging kaibigan ko sa eskwelahan dati. Uuwi naman po ako na maaga. Aba, dapat lang at hindi naman talaga dapat ginagabi ang babae. Kung maaari nga, hindi dapat naglalalabas siya ganito. Dapat wala pang 6:00 nandito ka na sige na, at pag nakita ka pa ng tatay mo, ako na naman ang malilintikan nito Maliman sigurong pakinggan pero nasamantala ko ang mga panahong may sakit si tatay. Mas nakakalabas kasi ako at mas nakakausap ko ang ibang tao. Pero sa totoo lang, konti lang din naman talaga ang kaibigang nakakasama ko. At hindi rin naman kami lumalayo. Sa ilog sa baryo ang madalas naming tambayan. Ay, nako, ikaw na naman, Helen. Paano ka ba magkakaroon ng kasintahan kung ganyan ka? Sige na, sumama ka na sa sayawan. Kasintahan? Gusto mo bang ibauna ako ng tatay ko doon sa kamalig? Mahirap yan, no, Malin? Gabi yan Alam mo naman na 6:00 pa lang dapat nasa bahay na ako. Hanggang ngayon ba naman? Magkaibigan tayo pero bibihira lang kita makita Mas madalas mo pang makalaro yung mga daga at saka pusa dun sa loob ng kamalig nyo. Ewan ko ba? Grabe talaga yung tatay mo, no? Buti hindi mo naisipang lumayo sa inyo. Alam mo, lagi kong naiisip yun Lalo na kapag nababartulina ako dun sa kamalig. Wala kasi nung mamatay yung kuya ko, nagkaganito na si tatay sa akin. Iniisip ko nga, kung wala naman akong halaga sa kanya, paalisin na lang niya ako O kaya, maglayas na lang ako. Bakit ba hindi? Hindi ba't may tiyahin ka naman sa Maynila na matagal na kumukuha sa'yo? Gusto ko nang paaralin, di ba? Ewan ko ba? Ayoko na nga sa bahay Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko makaladkad yung sarili ko paalis dun? Ay, nako. Alam mo, ang pag-asa mo na lang, makapag-asawa. Magpabuntis ka na. Teka, ano yun? Yan tuloy. Kung ano-ano kasi sinasabi mo sa akin Hala, naku teka. Ano nga yun? Baka mga hayop lang yun dito sa gubat. Alam mo naman, gubat na yung dulo nitong ilog, di ba? Ay, nako. Mauna na ako siguro sa'yo, Helen, ha? Kasi may pinapabili nga pala si Lola sa palengke. Sige na, ikaw din na. Umuwi ka na. Dapat wala pang 6:00 na sa inyo ka na. Sige na. Kita ko ang takot sa mukha ni Malen nang may kumaluskos sa napakasukal na parte ng ilog. Namutla na ito nang makarinig pa ng malalim na angil. Nakita ko ring nanlaki ang mata nito nang mapalingon sa isang puno doon. Agad itong nagpaalam at kunwaring may bibilhin. Nang makaalis si Malen, napangisi na lang ako. Nakita ko rin kasi ang mga mata ng nagtatago sa kasukalan. Pero hindi ako takot dito. Nasanay na kasi ako sa kanya.
Oy, Napoleon! Lumabas ka na dyan! Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Kilala mo na yung kilos ko ah. Tsaka masyado yatang matatakotin yung kaibigan mo. Eh sino ba namang hindi matatakot? Sunod-sunod kaya yung mga pagpaparamdam ng mga aswang dito sa baryo namin. Stoy, wala akong kinalaman dyan ha. Hindi kami yun. Tsaka alam mo naman yun, di ba? Oo naman. Tsaka wala naman ako sinabi eh. At tsaka, paano kaya kung putulin nyo na lang yung puno na yon? Yung nandun sa kabilang pampang? Para naman makalabas na kayo sa pinagkukulungan sa inyo. Ay, nako. Kung ganun lang sana kadali yun. Ang sabi na matatanda sa amin kapag daw namatay yung punong yun, hihinto daw yung puso ng buong angkan namin. Kaya hindi pwede. Grabe naman yun. Eh, paano yun? Talaga bang hindi na kayo makakalayo sa nayon nyo? Eh di, hindi ka pala pwedeng sumama sa akin kung sakali. Oh, bakit mo naman sinabi yan? Ah, napapaisip ka dun sa sinabi ng kaibigan mong si Malen, no? Yung mag-asawa ka na para makalis ka sa inyo? Oh, bakit? Tinatawanan mo ko? Eh, hindi naman. Eh, pero seryoso, Helen. Talaga bang napapaisip ka kung mag-aasawa ka na? Hindi ako nakasagot sa tanong ni Napoleon. Nakatitig lang ako sa mata niya noon. At hindi ko na malayan. Hawak na niya ang mukha ko. Napapikit na lang ako noon. Napakatagal na namin nagtatagpo ni Napoleon sa ilog na yon. Wala nung nasagip namin ang isa't isa. Doon lang kami lagi sa ilog. Dahil ang angka nila, para bang nakatali sa isang puno sa sentro ng nayo nila. Naiintindihan ko naman, Napoleon eh. Kasunduan nyo na siglo na ang tanda sa'yo. Pasensya na, Helen ha. Pero gaya mo, sa totoo lang, nangangarap talaga akong lumaya eh. Pero hindi talaga pwede dahil kasunduan yun. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, naiintindihan ko naman eh. Naaalala ko lang nung iniligtas mo ako noon. Muntik na akong maratrat ng PC noon eh. Tapos, muntik na akong matabunan ng lupa. Pero dumating ka noon. Oh, ayun na ulit sila. Sige na. Eh, pasensya na, Helen. Dahil lang talaga kaigli yung oras na pwede akong lumabas sa nayon. Wala naman tayong magagawa eh. Parehas tayong nakakulong kahit walang rehas na pumipigil sa atin. Kaya, sige na Napoleon. Helen, balang araw lalaya din tayo. Makakuwala ka na sa inyo. At makakabitaw na rin ako sa nayon namin. Eh, sige na. Pinanood ko na lang si Napoleon na magpalipat-lipat sa mga puno hanggang makarating na ito sa kabilang pangpang ng ilog. Hanggang sa lamunin na ito ng kagubatan doon. Kagubatang may isang nangingibabaw na puno na tumatanod kay Napoleon at sa buong angka niya. Parang may taling nagdudugtong sa kanila. Pero yun din ang dahilan kung bakit limitado ang pagsasama namin. Ganon din ang tatay ko. Parang siya ang taling humahawak sa akin. Kaya't may hangganan ang nakikita at naiintindihan ko sa mundo. Pagkatapos noon, ilang araw na hindi ko nakita si Napoleon at may masama akong kutob. Dalawang linggo na siyang hindi nagpapakita. Ako na lang kaya yung may gustong magpunta dito? Napakahirap naman itong lagay nating dalawa, Napoleon. Pero pangako, hihintayin pa rin kita. Isang buwan akong mag-isang tumatambay sa ilog. Wala akong magawa kundi tumanaw lang sa kabilang panig ng ilog. Sa puno sa nayon ni Napoleon. Hanggang sa napagod na lang ako sa paghihintay kay Napoleon sa ilog. Kaya tinigilan ko na ang pagpunta doon. Nanatili na lang ako sa bahay, sunod sa utos ni nanay at tatay. Tuluyan na nga gumaling si tatay at dating gawi lang kami sa bahay. Helen, kami. Opo tayo, ito na po. Pasensya na po kayo, hindi ko po kasi alam na gising na pala kayo eh. Ilagi ka kasi tulalay. Lourdes, ilakas mo yung radyo. O yung trumpet ko. Nakasama ba ha? Ay, oo.
hapon pa ng hapon. At tay, ito na po yung kape nyo. Helen, Ano po yun, tay? alam ko kung anong pinanggagawa mo noong may sakit ako. Tay naman, nakikipagkita lang naman po ako sa mga kaibigan ko. Itong sasabihin ko sa'yo. At alam mong hindi ko to uulitin. Huwag ka nang pupunta o lalapit pa sa ilog na yon. Naintindihan mo? Ay, oo nga naman, Romy. Mga kaibigan niya naman yung kasakasama niya doon. At saka, maaga namang umuwi yan. Wala pang alas siya. Salita ka lang kapag kinakausap ka! Helen, yung sinabi ko naiintindihan mo ba yun? Opo, tay. Malinaw na po. Ang matipid na salita at ang malalim na boses. Ang paghahalokip-kip habang nakasandig sa pader. Ang mga titig. Mula noon hanggang ngayon, si tatay ang Diyos sa bahay na yon. Titigil at kikilos kami base sa kumpas at hininga ni tatay. Ay, sige na nga. Parang hindi ko na rin naman kailangan pumunta doon sa ilog eh. Helen, magpiga ka na ng nyog ha. Yung asuhos ha, isalang mo na rin. Opo, Nay. Ito na po. Nanatiling tahimik at patay ang mga araw ko. Walang ibang nagpapagalaw sa akin kundi ang bulyaw at senyas ni tatay. Hanggang isang gabi, ginambala na naman ang kung anong kababalaghan ng aming baryo. Nagising akong nagsisialulong na naman ang mga aso. Si nanay tensyonadong nakadungaw na naman sa bintana. Si tatay naman nasa labas. Nagsisisigaw. Bit-bit na naman ang kanyang barel at buntot pagi. Nay, ano naman po ba nangyayari? Si tatay di ba kagagaling lang niya? Bakit nakikihabol na naman siya doon? Naku, alam mo naman yung tatay mo. Kahit pabaldado na yan, hindi niya lulubayan yung mga aswang na yan. Diyos ko naman, Nay. Bakit pa parang dumadalas yung paglitaw ng mga aswang dito? Pero si tatay, sana naman hindi na lang muna siya nakisali doon. Sa kalagitnaan ng gabi, nakikipaghabulan na naman ang mga kalalakihan sa nilalang na halos hindi makita. At syempre, si tatay na naman ang nangunguna. Walang tigil ang hiyawan ng mga kalalakihan at wala ring ampat ang kahulan at alulong ng mga aso. Hanggang isa na sa kanila ang natagpo ang warakan tiyan. Pero lalong nanggigigil sa panghahabol sila tatay. Napatakip ako ng bibig nang makakita ako ng pamilyar na bulto ng katawan sa isang bubong ng kapitbahay. Ayun! Nandun sa bubungan nila mga agoy! Bilisan nyo dahil baka makatakas pa yun! Diyos ko! Hindi pwede! Hindi pwede to! Kilala ko yun eh! Hindi ako pwede magkamali sa figura at kilos nun! Bakit naman siya nakarating dito? Alam ko nang gagawin. Mga kapitbahay! Ayun! Lumipat siya! Lumipat kina Eboy! Wala siya dyan! Ano? Nandun kinamang agoy, diba? Nakita ko eh! Lumipat ba? Baka iba pa yung nakikita mo! Hindi po, Nay. Pareho po yung nakita natin. Lumipat lang. Mabilis kasi. Ayun o, palayo na siya. Tay! Tay, wala po dyan! Kumakabila po dun, kina Eboy! Tapos parang tumatanong sa manukan ni Landoy! Tay, hindi po dyan! Hindi ako magkakamali. Sa lumundag sa ibabaw ng isang bubong, isang lalaking nakataligod sa buwan. Si Napoleon, nakahubad at napasulyap pa sa akin. Mali ang ginawa ko pero nakisigaw ako. Hindi para tumulong sa paghuli kundi para ilayo siya mula sa tinutugis nila. Sakab ako sa mangyayari kay Napoleon. Nakayapak akong nagtatakbo sa labas. Sumugod ako kung saan ko nakita si Napoleon. Nagsuot ako sa gilid ng mga bahay, sa mga taniman ng gulay. At nang makarating ako sa likod bahay kung saan ko siya nakita, nanginig ako sa tumambad sa akin. Teka, hindi to si Napoleon ah. Pero dito ko talaga siya nakita. Oh, Diyos ko, anong gagawin ko? Napakalaking baboy ramon nito. Tapos nagliliyab pa yung mata niya. Paano ba to? Papalapit na siya! Diyos ko! Diyos ko, wag! Layuan mo yan! Helen,
Napoleon? Napoleon, ikaw nga ba yan? Ikaw yung nakita ko, di ba? Diyos ko, ano ba kasing ginagawa mo dito? Napakaraming lalaki yung... Teka, Helen. Mamaya na. Diyan ka sa likod ko. Hoy! Ikaw! Lumayas ka dito! Bumalik ka na! O baka gusto mo kalat ka rin kita pa uwi! Hala, Napoleon, lalo siya lumalaki! Susugurin ka na! Totoo si Napoleon ang nakita ko. At ang baboy Ramo, bigla itong sumugod sa akin. Dahil ako ang madadamba sa likuran niya, sinalo ni Napoleon ang atake ng baboy. Nakubabawan siya nito pero mabilis siyang gumulong para magkapalit ang posisyon nila. Kahit nanginginig, kumilos ako para tumulong. Nakikipagbuno si Napoleon nang ihataw ko sa ulo ng hayop ang nakuha kong bato. Napaangil ang hayop at nakawala dito si Napoleon. Ayos ka lang ba, Napoleon? Salamat. Ayos lang ako. Pero Helen, lumayo ka na. Baka mapahama ka dito eh. Ako nang bahala dito. Tumatagas ang dugo sa mukha ng baboy. Bigla kasi itong tumayo. Pumayat ang katawan at namilipit ito at gumulong ulit. At nang bumangon, payat at matangkad na tao na ito. Pero mahahaba ang mga kuko. Lumundag pa sugod ang lalaki. Baligtad ito ng bigwas ni Napoleon ang sumalubong dito. Biglang napakatulen ng galaw ni Napoleon. Pinaulanan niya ng bigwas at tadyak ang lalaki. Dinakma ni Napoleon ang aswang, pero nakapiglas ito at lumukso ng lumukso hanggang makalayo. Napoleon, wala na siya, nakatakas na. Oo, pero hindi ka dapat lumalabas. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakita kasi kita eh. Tapos may hinahabol yung mga tao. Kaya nag-alala ako sa'yo, kaya ganun. Ikalahi namin yung gumagala dito sa inyo ngayon. At kaya nagkakagulo yung pinuno sa amin. Kasi nga, basta na lang nagsitawid yung mga... Napoleon! Ang ano? Tay! Tuhog na sibat ninyo, Tata Romeo. Ikaso tong anak niyo. Yung sinasabi ko sa inyong kaharutan ng anak ninyo doon sa ilog eh. Helen, sinasabi ko na nga ba eh! Napoleon! Diyos ko, Tay! Tay, sandali lang po, Tay! Hindi po siya yun! Hindi po siya yung... Wala ka na nga ginawang tama! Titraidor mo ba ako? Nagpoprotekta ka ng isang aswang! Aswang na pumatay sa kapatid mo! Pero, Tay, hindi naman siya yung pumatay kay Kuya eh. Iba naman si Napoleon. Hinahabol niya yung aswang na... Ayoko makarinig ang kahit ano sasabihin mo! Tama na. Tapusin niyo na lang ako. Kumigil ka, aswang! Napakadali ng kamatayan para sa'yo! Tay, teka lang, Tay. Pakawalan na natin siya. Hindi naman siya... Wala akong anak na traidor! Ahas ka sa pamamahay ko! Dinala si Napoleon sa kamalig at si tatay naman ang nagpahirap dito. Suntok, tadyak at hataw at hagupit ng buntot pagi. Pinapaso rin niya ito ng sigarilyo at kalaunan nga ay sulo. Wala akong magawa kundi umiyak ng tahimik habang naririnig ko ang mahahabang hiyaw ni Napoleon. Walang iya ka! Nahuli rin kita! Nadala rin kita! Akala mo naman habang buhay mo ako mapaglalaruan? Lasapin mo! Napakalupit mo. Tama si Ina. Malupit yung mga tao. Ano? Malupit? Kami? Kami ba ang malupit, ha? Huwag mo nga akong inaano dyan. Akala mo ba malilin lang mo ako sa pagpapawa mo? Kayo ang malupit! Nananahimik ang mga tao eh! Kayo itong kumakain ng laman! Kaya dapat kang magtusa dyan. Hindi ka ba pwedeng mamatay? Nay, si tatay ho. Baka mapatay ni tatay si Napoleon. Nay, pigilan niyo po si tatay. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Helen? Hindi ka ba kinikilabutan? Ipagtatanggol mo yung aswang na yan? Buong buhay ng tatay mo, tinutugis niya ang mga salot na yan. Tapos ipagtatanggol mo? Tumahimik ka na nga lang dyan dahil ikaw susunod na haharapin ng tatay mo. Mayat mayang pinupuntahan ni tatay sa kamalig si Napoleon.
At walang humpay niya itong pinahihirapan. Pinupwersa niya itong painumin at pakainin para hindi ito tuluyang mamatay. Ako naman, nanginginig sa tuwing dadapuan ng titig ni tatay. Wala siyang salita sa akin, pero napakalinaw ng sinasabi ng matatalim nitong mga mata. Huwag na wag akong gagawa ng pagsisisihan ko. Pero kahit nangangatog ako sa takot sa tatay ko, nanghingibabaw ang nararamdaman ko para kay Napoleon. Hating gabi yon, sumilip ako sa kamalig. Minabuti kong hindi magdala ng ilaw dahil ayokong makita ang kalagayan ni Napoleon na sigurado namang kalunos-lunos. Grabe talaga. Gising na siya at hindi man lang siya natutulog. Siguro sa sakit at hirap kaya ganun. Pati yung kamay at paa niya nakakadena. Helen? Helen, ikaw ba yan? Lumayo ka dito. Mapapahama ka lang. Wala akong pakialam, Napoleon. Hindi ako papahig na patuloy ka pa nilang pahirapan. Napoleon, makinig ka sa akin. Kailangan mo makalayo dito. Papakawala kita. Lumayo ka na dito tapos huwag ka nang babalik. Pero Helen, paano ka sa ama mo? Baka ikaw yung mapahamak. Hindi bali na ako. Kaya ko lahat. Sitwasyon mo na lang yung mas mahalaga ngayon. Kinalagan ko ang napakaraming mabibigat na kadenang gumagapos kay Napoleon. Nakabitin din ito patiwarek at may mga tinikpa ang mga kadena kaya nahirapan ako. Pero naibaba ko siya ng matiwasay at nakalas ang lahat ng kadena sa katawan nito. Sige na, ayan na. Lumayo ka na, Napoleon. Tumakas ka na dito. Helen, maraming salamat ha. Maraming salamat talaga sa'yo. Pero paano ka dito? Yung tatay mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to, Napoleon. Masaya na ako niligtas kita kay tatay. Kaya sige na. Bilisan mo na. Nagkakahulan na yung mga aso. Bilisan mo na. Salamat talaga, Helen. Napakabuti mo. Patunay ka na mali yung ina ko sa pagkakakilala sa mga tao. Sige na. Aalis na ako pero babalikan talaga kita. Helen, ialis kita dito. Talagang aas ka, Helena! Talagang nagawa mo sa akin to! Pero tay, hayaan niyo na po si Napoleon. Malito tay malito. Patakasin niyo na siya dahil wala naman siyang ginagawang masama sa inyo, tay. Hindi ko alam kung anong katuwirang meron yung utak mo. Ikaw, hindi ka alas, ayop ka! Ikaw, wag mo akong pilitin. Ayoko saktan ka pero... Napoleon! Tay! Tama na, tay! Plakda si Napoleon nun. Lalapitan pa ito ni tatay para undayan pa ulit. Pero bumuelta si Napoleon at dinamba si tatay. Napakabilis ng kilos ni Napoleon. Ipinagbababalibag niya si tatay sa mga pader ng kamalig. Ginapos niya ito ng kadena. Nagising ang mga tao. Nagsisugod sa kamalig. Pero tumalon si Napoleon at lumusot sa bubong. Lumundag ito pababa at mabilis na nagtatakbo sa mga bukid. Hinabol siya ng mga tao pero nakasuot naman ito sa mga kakahuyan. Hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa paningin ng lahat. Walang iya ka! Napakawalang iya mong anak! Sarili mong ama? Pinagpalit mo sa demonyong yon! Romy, tama na yan! Parang awa mo na, tama na! Romy! Tumabi ka! Mapapatay ko yung anak mo eh! O sige tay, patayin niyo na ako para tapos na to! Para wala ka nakasumpasumpang anak! Napakalupit mo, tay! Wala namang ginawa sa inyo yung tao ah! Walang ginawa! Nasisiraan ka naman ang ulo mo, ha? Aswang ang pumatay sa kuya mo! Aswang! Aswang na kinakampihan mo! Aswang na pinatakas mo! Aswang na pinag-uukulan mo na simpatya kesa pamilya mo! Pero siya ba yung aswang na pumatay kay kuya? At bakit, tay? Ako ba? Ni minsan ba pinag-ukulan niyo ako ng kahit anong klaseng simpatya? Ni pagmamahal nga wala eh. Ni minsan wala kayong narinig sa akin. Kahit na nalilito na nga ako kung anak ba ako dito o ano eh. Nananatili ako sa inyo, tay. Dahil sa inyo. Para sa inyo ni nanay. Kahit hindi ko na nga alam kung anong halaga ko dito eh. O kung meron man akong halaga talaga. Halaga? Kaya pinagdudugtugan mo yung sarili mo sa halimaw na yon? Kasi sa kanya ka may halaga? Para kang mauubusan ng lalaki. At ni minsan, ito tatandaan mo.
Hindi ka namin inobliga. Aryang ka o wala, mabubuhay kami. Tandaan mo yan. Tama na naman, Romy! Maawa ka, tama na! Huminahon ka na! Helen, lumayo ka na muna dito, Helen! Tutal, pinakawalan mo yung aswang. Ikaw ang ipapalit ko sa kanya. Hindi na para magtanda ka. Hindi na to parusa. Dahil hindi kita anak! Tay, ano ba? Bitawan mo ako, Tay! Ayoko! Romy, bitawan mo na yung anak mo! Tama na! Helen! Isa ka ba eh? Kaya lumaking ganito yung anak mo! Dahil wala ka silbi! Huli ka nga dito! Malinaw sa akin ang ginawa ko. Tanggap kong masasaktan ako ni tatay. Pero hindi ko akalaing aabot sa sukdulan ang galit niya. Kinaladkad ako ni tatay papunta sa bodega. Natadyakan pa niya si nanay dahil inaawat siya nito. Ibinalibag ako sa isang haligi sa kamalig. At lahat ng kadenang ipinanggapos kay Napoleon, sa akin naman niya ginamit. Ngayon imbis na aswang ang nakakadena sa madilim na kamalig, sariling anak na niya ang parang mabangis na hayop na nakakulong at nakagapos doon. Tay, paano mo nagawa sa akin to, Tay? Ako ang dapat magtanong sa inyan. Ama mo ko, pero ginawa mo to sa akin! Maawa ka naman sa anak mo, Romy. Baka naman pwede... Maribig ka! Kung ayaw mong pati ikaw, isalaksak ko sa kamalig na to! Huwag na huwag mong maisipang pakawalan yung anak mo. Anong mong mangyayari sa'yo? Tay! Tay, palabasin niyo ako dito! Bingi si tatay sa pagmamakaawa ni nanay. Manhid na rin siya sa lahat ng pagsamo ko. Sumara na nga ang pinto ng kamalig at naiwan ako sa dilim. Sa halos magdamag at maghapon kong pagluha, malalamig na kadena ang yumayakap sa akin. 2 linggo kong nakakadena doon sa kamalig. Nanay, papakawalan niyo na po ba ako? Ito na ang pagkain mo, ha, Helen? Ikaw na bahala dito. Ilalapag ko na lang, ha? Pero, Nay, kalagan niyo na po ako dito, Nay. Parang awa niyo na po. Kasi, Helen, hindi kasi pwede. Pero makakalabas ka rin dyan, ha? Alis na ako. Nandiyan na kasi ang tatay mo sa harap ng bahay, eh. Ay, sige na, Helen. Kumain ka, ha? Nawalan na ako ng pag-asa noon. Baka nga nawalan na ako ng katinuan. Lumipas pa ulit ang 2 linggo at sinusugat na ang katawan ko. Dahil sa pagkakakapit ng mga kadena. Dahil na rin sa kagat ng kung ano-anong insekto. Talagang nawalan na ako ng pag-asang palalabasin ako ni tatay. Hanggang isang gabi. Mga aso, ano na naman ba yun? Kung sakali wala akong kalaban-laban dito sa kamalig, ah. Diyos ko, ganun yung naririnig ko dati. Nakakatakot ang mahahaba pero malalim na alulong ng mga aso. Iba rin ang lamig ng ihip ng hangin. Nang makarinig ako ng parang may tumapak sa bubong, hinihintay ko na lang na may kakaibang sumungaw sa mga butas. Pero taliwas sa inaasahan ko, iba ang dumating. Diyos ko, lumalakad at saka parang tumatapad sa akin. Ayun na. Diyos ko, lumulus na sa loob, Tay! Huwag kang sumigaw. Itatakas kita. Napoleon, bakit ka bumalik pag nakabutan ka ni tatay? Hindi na. Ilalayo na kita sa tatay mo. Magsasama na tayo. Sinasabi ko na nga bang babalik kang walang yari! Ngayon, hinteng-hintay ka na! Demonyo ka! Napoleon, bakit mo? Kailangan kong gawin yun, Helen. Kaya tara na. Pero Napoleon, saan ba tayo pupunta? Helen! Walang iya ka! Babangon pa sana si tatay pero binalibag siya ni Napoleon sa sulok ng kamalig. Kinarga ako ni Napoleon sa likod niya. Saka siya nagtatakbo ng napakabilis. Nakalabas na ang mga kalalakihan.
Hinabol nila kami pero kumain sila ng alikabok sa tulin at liksi ni Napoleon. Habang lumalayo kami, naririnig ko pa rin si tatay at isinusumpa ako nito. Ele, isinusumpa ako sa langit! Magturo sa nga! Tandaan mo yan! Tinalikuran mo ang pamilya mo! Ako ang ama mo! Magtutusa ka, Ellen! Pagsisisihan mo to, Ellen! Helen, pasensya na kung kailangan magkaganito ah. Pero sisiguraduhin ko, hindi mo to pagsisisihan. Akong bahala. Mamumuhay tayo mas malaya. Liligaya tayong dalawa. Pero kailangan pumunta tayo sa nayon ko. Ipagpapaalam ko ipagsasama natin para tuluyan na tayo makapamuhay ng mas tahimik. Ano? Sanayo nyo? Sanayo ng mga aswang? Oo, sanayin ng mga aswang. Kakausapin natin si Inang Benita. Huwag kang mag-alala. Akong bahala doon. Maintindihan niya tayo. Walang pagod na tumatakbo at sumusuot si Napoleon sa mga sukal. Nakalayo kami sa mga taong humahabol sa amin. Hindi na pamilyar sa akin ang sinusuotan ni Napoleon. Kinakabahan ako dahil alam kong papasok na kami sa nayon nila. Sa nayon ng mga aswang. Bumagal si Napoleon pero hindi niya ako binibitawan. Napoleon, ito na ba yun? Teka, pwede mo na siguro ko ibaba dito? Hindi, Helen. Bagong salta ka dito. Sisiguraduhin ko muna yung kaligtasan mo. Kumabog ang dibdib ko dahil natatanaw ko sa dilim ng malawak na gubat ang mga mapupulang mata. May mga sumasabay at umaaligid rin sa amin. Pero talagang hindi ako pinabayaan ni Napoleon. Hanggang sa nakarating kami sa gitna ng gubat. Napakaraming kubo doon. Parang napakaliit na komunidad sa pusod ng gubat. Anong kalokohan itong ginagawa mo, Napoleon? Bakit ka nagdala rito ng isang tao? Magandang gabi po, Ina. Siya po si Helen. Opo, tao siya pero iba po talaga siya. Napakabuti niya. Hindi siya gaya ng mga taong nakaharap niyo noong... Walang taong mabuti. Lahat sila ay sakim at malupit. Mas mabangis pa sila sa mga hayop na may pangil at sungay. Mga mapalin lang sila. Ninunuri nila ang nagkulong sa atin dito sa nayong ito. At Napoleon, palayasin mo yung taong yan, kundi. Ina, malinaw po sa amin lahat ng karanasan niyo sa mga tao. Alam ko rin yung pangamba niyo sa pagpasok ng isang tao dito sa atin. Pero pakinggan niyo muna ako, Ina. Nakikiusap po ako sa inyo. Hihiling lang po ako na isang pabor. Napoleon, bakit ka ba nakaluhod? Uy! Aba, para lumuhod ka't isubsob pa ang mukha mo sa lupa. Tila isang malaking pakiusap ang hihilingin mo. Kilala kita, Napoleon. Matalino ka't matapang. Hindi mo gagawin yan kung hindi kailangan at kung hindi iyan ang dapat. Sabihin mo ang dapat mong sabihin, Napoleon. Nakakatakot ang Inang Benita, ang matandang kaharap namin. Hanggang talampakan ng maputi nitong buhok. Dama ko na may kung ano sa kanya. Ramdam kong kapag sinubukan siyang kantiin, mapapahama ka talaga. Iba rin ang talim ng mata nito. Nangingilabot na nga ako sa titig ni tatay. Pero sa titig ng tinatawag nilang ina, lumalamig ang loob ng katawan ko. Parang bumabagal at nagbabara ang puso ko. Ito ngayon ang kinakausap at niluluhuran ni Napoleon. Hindi ko naman nakalaing aabot sa ganito si Napoleon. At kumakabog ang dibdib ko dahil parang isang napakalaking pabor ang hihilingin ni Napoleon sa pagkakasubsob niya sa lupa. Inang Benita, gusto ko po sana mamuhay sa mundo ng mga tao. Nakikiusap po ako. Pinag-isipan ko na po itong maigi. Alam ko, kinamumuhian natin yung mga tao. Pero isa sa mga kalahi ng tao ang nakitaan ko ng napakabuting puso. Ilang ulit niya ako niligtas sa kapahamakan. Hindi gaya ng karamihang tao. Malinaw po yung pagdanaw niya sa tama at mali. Kaya ina, gusto ko sana siya makasama sa isang simple at napakatahimik na buhay. Kaya ngayon, nakikiusap po ko sa inyo, ina.
ba to? Si Napoleon aalis sa mundo nila? Walang kibuang matanda. Matagal nitong tinitigan si Napoleon na nakaluhod pa rin. Pero nakatingala sa kanya. Ibinaling ng matanda ang tingin nito sa akin at para bang umabot hanggang kaluluwa ang panlalamig ko. Ikaw babae, anong pangalan mo? Ako po si... Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Helen. Totoo nga bang nasagip mo si Napoleon sa isang pagkakataon? At anong pakay mo sa kanya? Oo po, totoo po yun. Tinulungan ko po siya. Pero siya po ang unang sumagip sa akin nung bata pa lang po ako. At mula po noon, naging malapit na magkaibigan na po kami. At wala po akong ibang pakay kay Napoleon, kundi ang gusto ko lang po, makasama po siya sa isang tahimik na buhay. Bali wala po sa akin kung ano po o sino man siya o kung ano po yung pinagmula niya. Kaya po, eto po ako. Nakaluhod na rin po ako sa inyo't nakikiusap. Gaya po ni Napoleon, nakikiusap po ako sa inyo. Pabigyan niyo po sana yung hiling ni Napoleon. Gusto po kasi naming mamuhay ng magkasama. Mamuhay po ng malaya at malayo po sa gulo. Bueno. Hindi ka naman pwedeng hadlangan ng dalawang dalisay na puso na walang ibang hangad kundi sila'y magsama. Hayaan ko kayo. Pero binabalaan ko kayo. Maaaring may napakabigat na kabayaran ng paglabas ni Napoleon mula dito sa aming mundo. Kabayaran na kahit ikaw, maaaring madamay. Po, natatakot naman po ako sa sinasabi niyo. Pero kahit hindi ko po gaanong naiintindihan, basta po kasama ko si Napoleon, lalaban po ako. Para po sa kanya, kahit pa natatakot ako. Ina, ibig sabihin ba nito, pinapayagan niyo na ako? Pinapayagan na kita. Pero kailangang mawala ang pagkaaswang mo para hindi sumama sa iyo ang posibleng sumpa sakali mang lalayo ka sa ating nayon. At nang maiwas din ang nayon sa anumang kamalasang idudulot ng paglabas mo na ngayon lang may magtatangka. Mawawala yung kakayahan mo, Napoleon? Pero paano yun? Ayos lang yun, Helen. Kakayanin natin to basta magkasama tayo. Ina, pumapayag po ako. Alisin niyo na po yung pag-aswang ko para makapamuhay kami bilang karaniwang tao. Ako mismo hindi sang-ayon dyan sa pasya mo. At sakaling magdulot ito ng anumang lagim sa inyo, sarili nyo lang ang sisisihin ninyo. At hilingin ninyo na huwag madamay ang nayong ito. Dahil kalahi mo mismo ang tutugi sa inyo, Napoleon. At kung mamalasin, dugo ng babaeng yan ang kabayaran. Pero nakikita ko rin naman na malinis ang puso ng babaeng yan. Kawaan na lang kayo ng ating bathala. May ritual na ginawa kay Napoleon. Dinasalan siya. Pinaupo sa gitna ng pulang bilog habang iniikutan ni ina na may hawak na kandilang itim. Maya-maya pa, sumuka siya ng napakaraming itim na likido. Isang batong itim rin ang lumabas mula sa kanya. 2 araw siyang natulog matapos nun. Binantayan ko lang siya, pero marami akong napapansing kakaiba sa mga tao sa nayon nila. Hindi nga sila kumakain ng karne ng tao, pero umiinom sila ng dugo. Dugo daw yon na binibili nila sa mga ospital, o di kaya ay kahit sa morgue. May mga tao rin na nag-aanyong hayop at harap-harapan kong nakikita yon. Helen? Kamusta ka? Ay, salamat nagising ka rin. Ikaw yung kumusta? 3 araw ka ng tulog eh. Gusto mo bang kumain muna? Susubuan kita. Nagising si Napoleon at parang naiba ang katawan nito. Mas payat na siya. Nawala ang dating pagkabrusko. Matangkad ito dati pero kapantay ko na lang siya nang tumayo siya. Napakaraming niya kinain at para bang nagbawi sa 2 araw na pagkakatulog. Nagpaalam siya sa mga tao sa nayon at lalo na kay ina. Mag-iingat ka, Napoleon, at alagaan mo ang babae. Oo, ina.
Makakaasa po kayo. Maraming salamat po talaga, Ina. Alam ko po yung bigat ng loob ninyo sa mga tao. Pero pinagbigyan nyo pa rin po si Napoleon. Kaya maraming salamat po ulit. Sana lang talaga tama ang nakita ko sa puso mo. At sana lang maprotektahan ninyo ang isa't isa. Ay, sige na. Lumakad na kayo bago pa magdilim. Salamat po, Ina. At dahil hindi na po ako aswang, malamang hindi na po ako makakabalik dito. Nasisiguro kong hindi mo na makikita pa ang nayong ito. Sige na, humayo ka na. Napaluha si Napoleon habang palabas kami ng nayon. Dito siya sinilang at nagkaisip. Kaya hindi rin madali sa kanyang iwanan ang nayon na yon. Ilang linggo rin kaming palaboy, pero diskarte at sipag ang pinuhunan namin. Kung ano-anong trabaho ang pinasok naming pareho. Nagsaka si Napoleon. Pinatira siya ng may-ari ng bukid sa isang bahay nito. Lumipas naman ang 5 buwan. Kahit napakahirap sa umpisa, natamasa namin ang tahimik na buhay kung saan magkasama kaming dalawa. Helen! Helen, pabukas ang pinto! Mabigat tong dala ko! Oo, ito na! Oh, ano yung dala mo? Ang laki ah! Tara, ipasok natin sa loob. Kapag nakita mo to, baka mapatumbling ka sa tuwa. Ayan o. Ano? Ano? Makinang panahe? Pero Napoleon, bakit meron ka niyan? Hindi ka ba natuwa? Nabili ko to pero murang-mura lang. Kasi sa isang amo ko yan. O ayan o, sa'yo na yan. Makakapanahi ka na. Grabe, pangarap ko lang dating magkaroon yan eh. Hindi ko naman... Grabe ka talaga, Napoleon. Oh, naiyak ka pa. Ipayakap nga ako. Salamat, Napoleon ha. Dati kasi iniisip ko buong buhay ko, doon lang ako sa bahay namin eh. Hindi ko nga iniisip na magkakaroon ako ng sariling buhay. Pero ngayon, tingnan mo. Salamat talaga, Helena. Mabuti na lang. Pinaglaban natin to. E di, eto na tayo ngayon, di ba? Kumita ako sa pananahe. Si Napoleon naman nagsasaka at minsan ay pahinante. Minsan kargador sa pwesto ng amo niya sa palengke. Swerte na nagustuhan si Napoleon ng amo nito, kaya tinutulungan din siya nito. 1 taon kaming tahimik at maligaya, pero napansin kong humina ang katawan ni Napoleon. Madalas siyang nagkakasakit at parang mabilis tumatanda. Sabi niya dahil daw ito sa pagkakaalis ng pagkaaswang niya. Napapansin ko rin ang paminsan lungkot nito habang nakatanaw sa malayo. Siguro'y naaalala niya ang pinagmulan niya. Gaya ko. Pero ito na ang buhay namin ngayon at talagang mas maligaya kami. Helen, tara na, kain na. Nako, pag nakita mo to nasa lamesa, bilisan mo. Oo, eto na. Naku, ano nangyari dyan? Nakakatawa naman yung mukha mo. Ano nga nang nangyari? Yung mesa natin lumit, sa dami na pagkain kasi nga, birthday mo. Totoo ba talaga yan? Nakakakita lang ako ng mesang puno kapag kaarawan ni tatay eh. Pero puro alak yun at saka pulutan. Pero ito, talaga, pansit at saka siopaw. Oo, yung kahon, buksan mo. Baka mamaya kung anong laman yan. Bilisan mo. Cake? Cake nga ba to? Napoleon, salamat ha. Maliit nga lang. Pero ayos lang yan, Helen. Laki naman ang ngiti mo. Maiyak ka pa sa tuwa. Helen, happy birthday ha. Talagang napatalon ako sa tuwa nang makita ko ang cake sa gitna ng napakaraming pagkain sa mesa. 2 lang kami sa gabi ng kaarawan ko. Pero punong-puno ng galak ang maliit na bahay namin. Bago ko hipan ng kandila, humiling muna ako. Sana habang buhay kaming magkasama sa bagong mundo namin.
At magkasama rin makatuklas ng iba pang mundo. Yung mas malayo at saka yung mas malawak pa. At syempre, sana habang buhay na kaming mamuhay ng tahimik at saka magkasama. Oh, tipan mo na. Yan. Ayos. Happy birthday, Helen, ha? Napakasimple ng hiling ko na yon, na alam kong hiling din ni Napoleon. Pero ang hiling na yon, tila hindi mapagbibigyan. Dahil ang mga pinangangambahan ni Inang Benita, tila nagsimula na. Inang Benita? Oh, bakit Napoleon? Bakit bigla kang tumayo? Naku, grabe yung pawis mo ah. Teka nga, papunasan kita. Nanaginip ka ba? Helen, ewan ko. Pero si Inang Benita, napanaginipan ko na sinugod siya ng tatay mo. At yun nahin namin, nasa peligro. Pero sana, hindi totoo yun. Panaginip lang yun, Napoleon. Namimiss mo siguro sila. Kaya sige na, mahiga ka na ulit. Binaliwala namin ang bangungot na yon at nagpa siya ng matulog na lang ulit. At kinabukasan naman, yan, tapos na. 2 dosenang panyo din to. Ba, grabe ang bilis mo manahi, Helen, ah. Galing, ah. Gamay na gamay mo yung makina, oh. Tingin nga ako. Teka, bakit may... Bakit? Mali ba yung tahi ko? Diyos ko, Napoleon, bakit puro dugo yung mga panyo? Nako, Helen, iba yung kutob ko dito, ha. May nangyayari ba? 11:00 na noon nang matapos kong matahi ang napakaraming panyo na nakontrata ko. Pero laking gulat namin nang ang karamihan sa mga panyo may bahid ng dugo. Walang kaso sa akin na manahi ulit. Pero natakot lang din ako sa nangyari. Lahat ng mga sumunod na tahi ko, nagkabahid ng dugo. Hanggang kahit ang mga gamit sa bahay, napabahira na rin ng dugo. Ha? Bakit parang nagkit naman ng tubig? Teka nga. Ah! Dugo! May dugo dito, Napoleon! Helen! Helen! Bakit? Ano meron? Teka, ang dami dugo dito, ah. Ano nangyari sa'yo, Helen? Hindi ko alam. Naliligo lang ako tapos dugo na pala yung binubuhos ko sa sarili ko. Dahil nababahala na kami sa nangyayari sa bahay, kumilos na rin kami. Nagsisindi kami ng insenso kapag hapon. Pinabasbasan din namin ang bahay. Balisa na rin si Napoleon. At sa mga sumunod na nangyari, nagkaroon siya ng ideya kung ano ang mga kakaibang kaganapan sa bahay. Ano pang mayroon sa puno na yun? Yung mga ibon? Bakit nagkakagulo ng ganun? Yun ba yung... alam ko yata yung tunog na yun, ah. Napoleon? Napoleon! Oo, alam ko, Helen. Yun yung ibon sa nayon namin. At meron nangyayari sa nayon namin. Pupunta ako doon, Helen. Sadali lang ako. Kahit napakalayo ay agad na pumunta si Napoleon sa nayon nila. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Sa 3 araw na wala si Napoleon, lalong tumindi ang mga nakakatakot na pangyayari at mag-isa akong binabagabag nito. Diyos ko, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganitong alulong ng mga aso dito sa tinitirahan namin, ah. Ay, huwag naman sana pero maghahanda pa rin ako. May mga nasa bubong. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Nagmamadali akong kumuha ng mga bawang at asin sa kusina. May biglang tumapak sa bubong at lumalagabog na rin ang dibdib ko noon. Ang bahay pa naman namin, nag-iisa lang sa dulo ng napakalawak na bukid. Kahit nakakatakot, nagpakatatag lang ako.
Pero halos mapatakbo na ako sa labas sa sumunod na nangyari. Sino yun? May tao sa salamin na. May ibang tao dito sa bahay. Lumabas ka! Sino ka? Naihagis ko ang lahat ng dala ko. Dahil nang mapasulyap ako sa salamin sa pader, may ibang tao doon. Lalaki ang nakita ko. Maitim at pula ang mga mata. Wala akong itinulog noon. At nang sumunod na gabi naman, napakalakas ng ulan. Nag-brown out kaya daglian kong sinindihan ang lahat ng kandila. Hindi pa ba hihinto tong ulan na to? Ngayon pa talaga kung kailan nawalan ng kuryente. Kung kailan pa talagang mag-isa ako. Kahit umuulan ay naririnig ko ang napakabigat na hininga ng isang lalaki. Para itong daing sa hirap. At paglingon ko, gusto ko nalang himatayin. Nakita ko sa sulok ang isang lalaking balot ng dugo. May kadena ito at gumagapang papunta sa akin. Patakbo na akong lumabas ng bahay at sinugod ang ulan. Diretso ang takbo ko noon nang biglang may humarang sa akin. Diyos ko, ano ba yun? Bakit may ganun sa bahay? Ah! Huli ka! Ay, bitawan mo ako! Ay, sino ka ba? Bitawan mo ako! Pinasusundo ka ni Tata Romy. Si Ador pala yon at bigla na lang niya akong kinaladkad. Nalaban ako nang binuhat niya ako, pero wala akong laban sa pagkakapiga sa akin ng napakalaki nitong bisig. Isinakay ako sa owner at ng gabing yon, mahaba at maulang biyahe, papunta sa isang lugar na hindi ko na gusto pang balikan. Walang yaka, Ador! Saan mo ba ako dadalahin? Uy, saan pa? Hindi sa mahal mo. Hayop ka talaga! Ano ginawa niyo kay Napoleon? Aba, ewan ko kung ano ginagawa ng tatay mo sa kanya. Inutusan ako na sunduin ka eh. Kundi ba naman tanga yun? Bumalik sa nayon nila. Nakabang kami dun eh. Malas niya talaga. Nahuli na siya. Nakita pa niya yung nayon niya natupok na. Mga walang iya kayo! Sinunog niyo! Ang sasama niyo talaga! Napoleon! Sinunog daw ang nayon at nahuli nila si Napoleon. Ang mga kababalaghan sa bahay, senyales siguro ng mga pangyayari at ng mga mangyayari pa. Nagngit-ngit ako. Gusto kong basagin ang mukha ni Ador, pero wala akong magawa. Sinuong ng owner ang magdamag na ulan. At kinaumagahan, ang baryong nilayasan ko, ang bahay kung saan ko pinalaya ang sarili ko, ang pamilyang iniwan ko. Sa isang iglapay dito rin ako bumagsak. Tay! Tay! Napakasutil mong anak. Paano mo nagawa sa amin ng nanay mo yon? Muntik akong mapatay ng aswang. At nakuha mo pag sumama doon. Masisisi niyo ba ako? Hindi niyo pinaramdam sa akin na anak niyo ako. Para niyo akong alipin eh. Wala akong kalayaang magsalita. Wala akong kalayaang magpasya para sa sarili ko at kung sino ako. Kaya sumabot ka sa demonyo? Kumampi ka sa aswang para mapatay ako? Ganun ba? Wala ako sinabot ang kahit sino. At walang demonyo. Makakayo yung demonyo dahil ginawa niyong impyerno yung nayo nila. At yung mga demonyo sinasabi niyo, sila pa yung nakapagpakita ng puso sa akin na hindi ko nakita sa inyo. Walang puso? Makinig ka. Walang puso yung mga yon. Kung di mo alam, dahil sa mga aswang, nagkaketong ang marami dito. Kasama ng nanay mo. Wala nang lunas. Para kaming naghihintay na lang sa kamatayan dito. Kaya tama lang na sinunog sila. Hindi yung kinukubli pa o sinasamahan. At ikaw, kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, dugo kita. Kaya nasasailalim kita hanggang wakas sa buhay mo. Naintindihan mo ba yan? Ngayon, para isalba ang payong to, panoorin mo ang gagawin kong hamon sa mga salot na yan. At sisimulan ko sa demonyo mong kasindahan. Kaya nagkakasakit yung mga taga-baryo dahil sinunog niyo yung mga taga-nayo ni Napoleon. Tapos ngayon, kayo naman yung gagante. Hindi ito matatapos, tay. Hindi galit ang tatapos dito. Paano gusto mong gawin ko?
Hayaan sila! Sinasabi ko sa'yo, matatapos ito ngayon. At ako, ang tapos ito! Tay, palabasin niyo ako, Tay! Tay, ano gagawin niyo kay Napoleon? Huwag, Tay! Wala akong pakialam sa kabi-kabilang sumbat at sampal na salubong sa akin ng ama ko. Ang pinangangambahan ko kung anong klaseng parusa ang gagawin nila kay Napoleon. Narinig kong nagtipon ng napakaraming tao malapit sa bukid. Narinig ko na rin si tatay, pati na ang hiyaw ni Napoleon. Tanaw sa maliit na butas na sinusungawan ko ang mga pangyayari. Nagmasid ako habang nag-iisip ng paraan kahit tensyonado rin ako. Ito nga'y sanat ninyo! Ang isa sa may kagagawan ng napakatinding paghihirap sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Wala kaming ginagawa sa inyo. Kayo itong nanunog ng nayon namin. Nagkaroon na sakit ang mga tao dito dahil nasunog na ang puno sa nayon. Sagrado yung punong yun. Mga ninuno nyo rin yung nagselyo na kapangyarihan at nagsumpa doon para pagbukurin ang mundo natin. At higit sa lahat, para ikulong kami. Pero sinira nyo to ngayon. Ah! Tama na! Tama na! Ah! Lahat ng sinabi mo dyan, panlilin lang! Wala tayong aasahang katotohanan sa bunganga ng isang to. Dahil isa siyang aswang. Ngayon, kayong mga aswang, humaalingasaw ang bayong ito. Kaya alam kong nariyan lang kayo. Makinig kayo! Kailangang alisin ninyo ang salot na ito sa aming baryo. Dahil kung hindi, ang lalaking ito matutulad sa inyo ngayon! Napakalupit nyo talagang mga tao! Nakakapangilabot talaga ang galit ng mga tao. Kasuklam-suklam ang plano nila kay Napoleon. Lumipas ang 3 araw. Nagsimulang humupa ang karamdaman ng mga tao sa baryo. Matapos ang 7 araw, tuluyan ang nagsigaling ang mga tao. Nagpasalamat ako. Inasahan kong tutupad si tatay sa kasunduang siya rin ang pasimuno. Pero nagkamali ako. Mga kababaryo! Nagtagumpay tayo! Nawala ang salot! Mabuti lang lagay ng ating mga mahal sa buhay! Pero ang isang salot ay salot pa rin. At ang mga salot at demonyo dapat sa impyerno! Hindi! Bakit niyo ako pinubuhusan ng gas? Anong ginagawa niyo? Maawa kayo! Magaling na yung mga tao! Bakit? Magiging halimbawa ka na kaming mga tao ay hindi dapat pineperwisyo ng mga aswang. Mga aswang! Sa susunod na gambalain ninyo kami rito, ito ang sasabihin ninyo! Tay, tama na! Tumupad ka naman sa sarili mong kondisyon, Tay! Napoleon! Napoleon, pumalag ka! Pumalag ka, tumakas ka! Ellen, hindi ko na kaya to. Wala akong lakas laban sa mga to. Matubo ka sa impyerno! Demonyo! Ah! Ah! Ellen! Ellen! Napoleon! Wag! Wag, parang awan din na wag! Ah! Umanda kayo mga tao! Wala kayo kasing lupit! Magbabayad kayo! Ellen! Magkikita pa tayo, Ellen! Natupok nga si Napoleon. Ang katinoan ko ay nawala rin. Buong gabi kong tinitigan ang pagliliyab ni Napoleon hanggang sa maabo ito. 3 araw talaga akong lumuluha. Walang pagkain, walang salita, walang kahit ano kundi pagluhang walang tunog. Ang sabi nga ng mga nakakita sa akin, nawala na raw talaga ako sa katinoan. Pero ang katinoan kong lumulutang na lang, biglang napababa sa lupa. Isang gabing natutulog ako sa manggahan. Naramdaman kong may gumagapang palapit sa akin. Dumilat ako. Wala akong maaninag kundi dilim at pares ng mga nagliliyab na mata ng isang babae. Helen! Helen, gumising ka! Helen! Ano?
Nabulagtang ako nang may dumakma sa magkabilang pa ako. Mabalahibo ang kamay nun. Dire-diretso na akong kinaladkad. At nang makalabas sa manggahan, naramdaman ko na lang na dinampot ako't ni Yapos. Maya-maya'y narinig ko ang hampas ng parang makapal na tela o sako. Tapos ay umangat na kami. Inilipad ako ng nilalang na yon. Lumapag din kami sa isang pamilyar na kabahayan. Ubusin ang lahat ng mga taga-baryo! Pati bata at matatanda! Si Inang Binita? Inang Binita, ano pong balak niyo? Huwag niyo na po niyang ituloy. Hindi na po matatapos ito. Magagantihan na lang po yung mga... Naging masyado na akong mabait sa inyo mga tao. Minsan na kaming nilinlang. Kaya nga kami nakulong sa nayon na yon. Naulit ito nang hayaan kong sumama sa iyo si Napoleon. At ngayon, magbabayad ang buong baryo mo. Kasama ka! Hindi ganun karami ang mga aswang pero sa lakas at bilis nila, kaya nilang ubusin ang mga taga-baryo. Lundagan sila sa mga bubong. Nagkandagising ang mga tao. At sa isang iglap, umuulan na ng dugo. Kahit nasasabuyan ng bawang at asin o nahahagupit at naiitak, nasukol pa rin nila ang mga tao. At si tatay, nahuli na rin nila. Si tatay, naliligo na siya ng dugo. Ito na yon. Narito na ako para pagbayahin kayo. Hindi ko kayo susunugin gaya ng ginawa ninyo sa anak ko at sa aming nayon. Mas masaklap ang sasapitin ninyo. Dahil hihimayin at uunti-untiin namin ang pagkain sa mga laman ninyo habang kayo ay lumuluha at sumisigaw. Pero bago kita simulan, matutunghayan mo muna ang pagpapahirap ko sa anak mo. Gaya ng pagpapasakit mo sa akin at pagpapahirap at pagsunog mo sa anak ko. Hayop! Nahisan niyo lang kami! Walang iya ka! Ang anak ko! Pagawalan mo yan! Dapat magkasing sakit ang sapitin natin. Anak kapalit ng anak. Inutama na po to. Pangangawan niyo na po. Putulin na natin yung gantihan. Diyos ko, marami! Si Helen! Napakarami niyang dugo! Helen! Kasalanan ko! Walang ibang dapat sisihin, kundi ako, anak! Ako na lang! Huwag na yung anak ko! Una ay sa likod at sa balikat, pagkatapos ay sa braso. Lalong napakasakit nung gumapang na ang kuko sa katawan ko. Tagiliran, sa tiyan pati sa muka. Pero nang ibabaon na ang kuko sa tapat ng puso ko. Pagmasdan mo ito! Kung paano ko dudukutin at pagpepiestahan ang puso ng anak mo! Bakit? Maawa ka! Anak! Patawarin mo ako, anak ko! Maawa ka! Tay! Tay! Wag! Tulungan niyo ako! Napoleon! Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ng anak ko! Ikaw ang nagpahamak sa... Sino? Ina! Tama na to! Yumanig ang lupa sa pagbagsak ng isang nilalang sa likod ni Ina. Nang nagsalita ito, boses ni Napoleon ang narinig ko. Nilusob siya ng iba pang aswang, pero tilapon silang lahat sa mga bigwas nito. Napakabilis nitong tumalon-talon palayo habang kinakarga ko. Inilapag ako nito sa likod ng isang puno. Napoleon! Napoleon, buhay ka! Oo, nandito na ako, Helen. Tsaka ligtas ka na. Helen, si Ina, nilamon na siya ng galit niya. Kaya kailangan ko siya pigilan. Magaling, Napoleon! Kailangan mo lang palang mamatay para magising ang pagkagabunan mo! Halika na! Ubusin natin ang mga malulupit na mga tao to! Hindi, Ina! Itigil na natin to! Walang saysay ito, kaya magsialis na kayo! Nahihibang ka ng talaga! Dahil sa babaeng yan, tinalikuran mo ang lahi natin! Kaya trahedya ang sinapit namin! At ngayon, gagawin ko ang dapat na ginawa ko nung una pa! Mamamatay ang babaeng ito! Hindi! Hindi pwede yan! Nakita ko ang kabuuan ni Napoleon ng tumayo na ito. Napakalaki ng itim nitong katawan. Mahaba ang puting buhok. Mahahaba ang mga kuko ng napakalalaking kamay. Matulin ang sugod sa kanya,
pero sinalo at inihagis niya ang ibang aswang. Napakaraming sumusugod sa kanya, pero kung hindi bigwas, bali ang leeg nila. Ilang ulit siyang nakakalmot ni ina. Nakakakilabot ang mga angil, ang malahayop na paglalaban nila. Napakabibilis, napakabangis ng mga kilos. Napatumba ni Napoleon ang lahat ng kasama ni ina, pero hindi ito susuko. Naglaho ito sa dilim. Biglang nasa likod ko na ito. Dinakma ako nito at inilipad. At lumusot si ina sa isang bubong at napatpad kami sa isang bahay. Napakalakas mo na talaga, Napoleon! Isa ka na nga talagang gapunan! Pero nawala ang bangis mo dahil sa basurang ito! Ang aswang dapat mababangis! Dapat walang awa! Dapat makapangyarihan tayo! At hindi dapat tayo tinatapakan ng mga tao! Ina! Tama na to! Hindi dapat nagkakagulo yung mga tao ng ganito! Alam niyo yan! At nabulag na kayo ng galit niyo! Subukan mong pumasok! Warak ang katawan nito kapag pumasok ka! At ikaw ang nabulag! Makapangyarihan ka, Napoleon! Pero pinahihina ka ng babaeng nito! Huwag ka papasok kung alam mo! Ah! Ikaw! Itawan mo ang anak ko! Si tatay, nakalusot siya sa bintana! Tay! Huwag na! Umalis na po kayo dito! Hindi, anak! Walang kapatawaran na ginawa ko sa'yo! Nanganganib ka ngayon dahil sa akin! Ako ang punot-tulan ng lahat! Pero hindi sapat ang pagiging ng tawad! Kaya gagawin ko to! Gas! Amoy ng gas yun ah! Hindi! Huwag mong gagawin yan! Patawad, anak! Kapag wala na ako, makakalaya ka na! Aray ko! Tay, anong ginagawa niyo? Napoleon! Kunin mo siya sa labas! Hindi! Walang iya ka! Humanda ka sa akin! Sige! Halika! Ah! Tay, wag! Huwag niyong gagawin yan! Kilos ng desperadong lalaki. Naitak ni tatay ang aswang. Kaya nahatak niya ako at binalibag sa bintana. Bagsak ako sa labas at kinuha agad ng mga tao. Papatayin na kita bago mo pa magawa yan! Huli na! Patawad rin sa nagawa ko sa'yo. Pero pareho na tayong matutubog sa impyerno! Hindi pwede, tay! Helen! Ba't ka pumasok? Nandiyan ako! Bahala na! Kahit nakukubabawan at nakalmot ng aswang, nasindihan ni tatay ang posporo. Naglihab sila ni ina. Kitang-kita ko ang mabilis na pagkalat ng apoy sa bahay. Lumundag ako papasok sa loob. Nakakatakot ang angin ng natutupok na aswang habang pilit pa rin niyayapos ni tatay para hindi makawala. Pinagkakalmot siya pero hindi niya ito binibitawan. Sinubukan ko silang paghiwalayin pero pati ako ay nilamon na ng apoy. Nilalamon na rin ako ng apoy habang umaatungal pa rin ang aswang. Nahatak ko na si tatay pero pareho na kaming nagliliyab. Binuhat ko pa si tatay noon pero sumubsob na rin ako. May malaking kamay na dumampot sa akin. Inangat ako't kinarga. Isang mahaba't marahas na angin ng aswang ang huli kong naalala habang nakasukbit akong nagliliyab sa napakalapad na balikat. Napoleon? Helen, tapos na. Ligtas ka na. Tapos si ina, tahimik na siya ngayon. Maraming salamat, Napoleon. Pero si tatay, Napoleon, asa si tatay? Helen, napakatapang ng tatay mo. Yun lang yung masasabi ko. Helen, anak! Diyos kong salamat naman at gising ka na. Grabe yung pagkasunog sa'yo, Helen. Patawarin mo kami ng tatay mo, ha, anak? At yung tatay mo. Tay, si tatay, yung tatay ko. Kinuwento sa akin ni Napoleon na nag-atrasan ang karamihan sa mga aswang. Dahil nalaman na nilang napatay na nila ang pasimuno ng pagsugod sa nayon nila Inang Binita. Si Inang Binita, umalis noon at nakaligtas dahil tinulungan ni Napoleon. Maraming nasugatan sa baryo. Napasama pa ang malagim na pangyayari sa amin sa napakadalang na balita noon.
Sabi, isang baryo daw ang muntik maubos dahil sa pagsalakay ng mga NPA. Mali ang balita, pero dito nagtapos ang gulo. At si tatay naman sa kasamaang palad, binawian ng buhay. Nay, ayos mo ba dito? Matibay na ho siguro to, no? Ay, bababa ka nga muna dyan. Tanghalian na eh. Helen, ikaw nga ay maghain ka na. 12 na. Opo, ito na po, Nay. Naghahain na nga po. Naitayo nga ang bahay namin ni Napoleon. 5 na ang apo nila tatay at nanay sa amin. Sayang nga lang at hindi na inabutan yun ni tatay. Masaklap ang naging kapalaran namin pareho ni Napoleon. Masaklap din ang naging daan namin para makalaya mula doon. Pero hindi namin yung sinukuan. Kaya ito na kami ngayon. Salamat din at hindi kami pinabayaan ng langit. Dito ko na po tinatapos ang kwento namin. Maraming salamat po Miss Claire at Sir Jay kung sakali man na maiere ang kwentong ito.